GR number 225669 March 23, 2022 Ang manggagawa ng gobyerno ay isang Engineer 2 sa Regional Office ng Maritime Industry Authority, Marina. Nang magsimula ang kontrobersya noong 2003, ang kanyang kabuuang taunang sweldo ay 173,400. Sa isang anonymous na liham na may petsang ika-26 ng Agosto taong 2003, na iniharap sa Ombudsman, ang empleyado ng gobyerno ay inakusahan ng pagkakaroon ng iba't ibang mga ari-arian na hindi katumbas ng kanyang kita. Dahil dito, inutusan ng Ombudsman ang Regional Office ng Marina na magsumite ng mga kopya ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth, SALN, ng empleyado para sa mga taong 1999 hanggang 2003. Sa final evaluation report nito, napagmasdan ng Ombudsman na sa kanyang 2,100 SALN hanggang sa kanyang 2,300 SALN, mali ang inilagay ng empleyado na market value ng mga ari-arian na pag-aari niya sa halip na ang halaga ng pagkabili nito. Higit sa lahat, natuklasan ng Ombudsman na ang sweldo ng empleyado ay hindi katumbas sa halaga ng kanyang mga napundar. At dahil hindi siya nagdeklara ng anumang negosyong pagmamay-ari niya o ng kanyang asawa, hindi posible na madagdagan ang kanyang mga ari-arian ng 706,000 o mula 4,680,000 naging 5,586,000 mula sa taong 2002 hanggang sa taong 2003. Kaya, ang empleyado ay kinasuhan ng Ombudsman. Sa kanyang depensa, inamin ng empleyado na hindi sinasadyang nagkamali siya sa pag-file ng kanyang SALN. Gayunpaman, iginiit niya na bago siya magtrabaho sa Marina, siya ay nagtatrabaho sa iba't ibang pribadong kumpanya at korporasyon sa loob ng 19 na taon. Na nagkaroon siya ng pagkakataong magretiro ng 2 beses, kaya't nakatanggap siya ng 2 benepisyo sa pagreretiro at separation. Na siya ay nagmana ng mga ari-arian mula sa kanyang namatay na ama at tiyuhin. Na ang lahat ng kanyang mga ari-arian, maliban sa 2 kotse, ay nakuha bago siya nagtrabaho sa Marina. Na ang kanyang Toyota Surf at Mitsubishi Pajero, na nagkakahalaga ng 600,000, ay binili mula sa isang personal na kaibigan ng hulugan. At ang kanyang asawa ay isang self-employed na mechanical engineer. Ang kawalan ng katapatan, bilang isang administratibong pagkakasala, ay tinukoy bilang ang pagtatago o pagbaluktot ng katotohanan sa isang bagay na may kaugnayan sa tungkulin ng isang tao o konektado sa pagganap ng kanyang mga tungkulin. Ito ay nagpapahiwatig ng isang disposisyon na magsinungaling, mandaya, manlinlang, o manloloko. Hindi mapagkakatiwalaan, kawalan ng integridad, kawalan ng katapatan, o integridad sa prinsipyo. At kawalan ng katarungan, ito ay isang masamang gawain na naglalagay ng malubhang pagdududa sa kakayahan ng isang tao na gampanan ang kanyang mga tungkulin ng may integridad at katwirang hinihingi ng isang pampublikong opisyal o empleyado. Dito, ang empleyado ay inakusahan ng Ombudsman na gumawa ng malubhang kawalan ng katapatan. Sa kaso ng mga pampublikong opisyal, mayroong kapabayaan kapag may paglabag sa tungkulin o hindi pagtupad sa obligasyon. Ang simpleng kapabayaan, o simpleng pagpapabeya sa tungkulin, ay nailalarawan sa kabiguan ng isang empleyado o opisyal na bigyan ng wastong pansin ang isang gawaing inaasahan sa kanya, na nagpapahiwatig ng pagwawalang bahala sa isang tungkulin na bunga ng kawalang ingat o kawalang interes, ang isang kilos na ginawa ng may mabuting loob, na bumubuo lamang ng isang pagkakamali ng paghatol at walang lihim na motibo o layunin, ay simpleng kapabayaan lamang. Ang seryosong panlilinlang ay isang mabigat na pagkakasala na may parusa sa pamamagitan ng pagtanggal sa serbisyo na may kasamang mga parusa ng pagkansela ng pagiging karapat-dapat, pag-alis ng mga benepisyo sa pagreretiro, panghabang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng pampublikong tungkulin, at mula sa pagkuha ng mga eksaminasyon sa serbisyo sibil. Sa kabaligtaran, ang simpleng kapabayaan o simpleng pagpapabeya sa tungkulin ay isang hindi gaanong mabigat na pagkakasala na mapaparusahan ng suspensyon sa tungkulin sa loob ng isa buwan at araw hanggang 6 na buwan para sa unang pagkakasala, at pagkatanggal sa trabaho para sa ikalawang pagkakasala. Ang SALN ay isang pro forma na dokumento na dapat kumpletuhin at isumite sa ilalim ng panunumpa ng empleyado na nagpapatunay sa kanyang kabuoang mga ari-arian at pananagutan, kabilang ang mga negosyo at interes sa pananalapi na bumubuo sa kanyang netong halaga.
Ang pagsusumite ng SALN ng lahat ng pampublikong opisyal at empleyado ay ipinag-uutos ng Seksyon 17, Artikulo 10 ng Konstitusyon. Layunin nito na itaguyod ang transparency sa serbisyong sibil at magtatag ng isang balakid laban sa mga opisyal ng gobyerno na determinadong magpayaman sa kanilang sarili sa pamamagitan ng labag sa batas na paraan. Inamin ng empleyado na nabigo siyang ideklara sa kanyang SALN ang mga ipon na kanyang kinita mula sa kanyang 19 na taong karera sa pribadong sektor bago siya pumasok sa Marina, na ipon na ginamit niya para makabili ng 2 sasakyan at ilang alahas na idineklara niya lamang sa kanyang 2003 SALN. Gayunpaman, hindi namin masusuportahan ang posisyon ng Ombudsman na ang nasabing pagkukulang lamang ay katumbas ng paghanap ng seryosong hindi katapatan na magpapatunay laban sa empleyado ng sukdulang parusa ng pagtanggal sa serbisyo. Kapansin-pansin na habang iginiit ng Ombudsman na ang empleyado ay may malisyoso na sinubukang itago ang kanyang ipon na 706,000, hindi kailanman iginiit na imposible para sa empleyado na ligal na kumita ng pareho. Dahil sapat na naipaliwanag ng empleyado ang legalidad ng kanyang dati nang hindi isiniwalat na mga ipon, hindi siya maaaring panagutin sa administratibo para sa malubhang kawalan ng katapatan. Sa karamihan, ang empleyado ay nagkasala ng simpleng kapabayaan para sa hindi pagtiyak na ang kanyang SALN ay naisagawa ng maayos, tumpak, at mas detalyado. Dahil dito, ang empleyado ay mahahanap lamang na administratibong pananagutan para sa simpleng kapabayaan dahil walang patunay na ang kanyang kabiguan na ibunyag ang kanyang mga ipon ay dahil sa lihim na motibo o layunin. Gayunpaman, ang hindi pagdeklara lamang ng kinakailangang data sa SALN ay hindi automatikong katumbas ng hindi pagiging tapat. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga pampublikong opisyal na ipaliwanag ang anumang prima facie na hitsura ng pagkakaiba. Ibig sabihin, kung saan ang paliwanag ay sapat, kapanipaniwala at mapatunayan, ang mga ari-arian ng isang pampublikong opisyal ay hindi maaring ituring na hindi maipaliwanag na yaman o ilegal na nakuha. Kaya naman, tama ang ipinataw ng CA laban sa kanya ng parusang suspensyon ng walang bayad sa loob ng 1 taon. Nakasaad sa Certificate of Death ng empleyado na siya ay namatay sa edad na 55. Ang empleyado ay napatunayang guilty ng simpleng kapabayaan at iniutos na suspendehin sa opisina sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang hindi napapanahong pagkamatay ng empleyado, ang parusang ito ay hindi na maaaring ipataw. Alinsunod dito, ang kaukulang mga benepisyo sa kamatayan at survivorship, kung mayroon man, ay iniutos na ibigay sa kanyang mga naiwang tagapagmana.